Ito po, isang idea na pwedeng gawin o pakinabangan dahil tayo po mga Pilipino ay lahat ay mayroong obligasyon tulungan ng gobyerno para gumanda ang ating bansa. Kaya sinasabi ko ito'y suggestion lang, hindi ko ito pag-uutos sa ating Pangulo. Para malinaw kasi may nagsasabi na inuutosan ko daw ang Pangulo, pinangunahan ko raw ang Pangulo. Hindi po ganon. Kailangan ng Pangulo ng maraming idea marinig. Maraming idea kung paano resolbahin ang problema sa korupsyon dahil crisis na ang ating bansa sa korupsyon. Kaya nga merong isumbong sa Pangulo, napakarami nagsusumbong. So hindi niya kayang resolbahin mag-isa yan. Kaya tayo ay may karapatang magbigay ng idea, suggestion na makakabigay at makakatulong sa matinding laban at papanagutin ang sangkot sa graft in corruption. Matapos po na mabuo ang ICI, yung Independent Commission for Infrastructure Fact-Finding Committee under Executive Order number 94. Maganda po yan. Ang isang idea natin, sana at dapat gawin sana ng Pangulo, makipag-ugnayan sa Chief Justice ng Supreme Court. Chief Justice. Okay? At bumuo po ng special court na tanging ang hahawakan lang ay itong mga kaso na plunder, anti-graft, na may kaugnayan sa flood control at saka infrastructure project na irerekomenda ng binuong Independent Commission. Doon po sa Sandigang Bayan, halos lahat naman dyan pupunta. Ang Sandigang Bayan po ay may 6 o 5 yatang division. 1 o 2 division, dapat buuin yan at walang ibang gagawin, walang ibang kasong hahawakan kung hindi lang itong mga irerekomenda ng ICI, itong Independent Commission, para po mapabilis. Kasi pag yung pong mga kasong ito ay nasama doon sa mga division yan sa Sandigang Bayan, na napakarami ng kasong hawak-hawak yan, matatagalan po. Bibilang ng taon bago matapos ang trial at bago magsimula. Pero kung special court na walang ibang hahawakan, kung hindi ito mapapabilis ang trial, kung kinakailangan every other day, mag-trial lang 1 division o 2 division ng Sandigang Bayan para mapabilis at mapanagot, mabawi din yung pera. Kasi ang ating po mga kaso sa Sandigang Bayan umaabot ng 10 years, 15 years. Anong mangyayari? Nakakalimutan na ng tao yan. Pagka isinama sa mga dating kaso na hawak-hawak dyan, meron pong karapatan at kapangyarihan ng Pangulo magbuo ng special court sa pakipag-ugnayan sa Chief Justice. Ang Chief Justice po, Korte Suprema, ang may hawak sa lahat ng korte sa buong bansa. Kaya meron silang authority magbuo ng special na korte para dito. Ganon din ang Office of the Ombudsman. Ang problema ngayon sa Office of the Ombudsman, hanggang ngayon nandyan, acting pa lang. Wala pang naitatalagang full-time ombudsman. Yan ang isa rin sa dapat, sana pakibilisan. Maglagay na si Pangulong Marcos ng full-time ombudsman kasi dadaan dyan ang maraming kaso. Marami nang naipile ang COA at saka ang Department of Public Works and Highway, kaya hindi gumagalaw kasi acting lang yan nandyan. Kung maglalagay niya ng matapang, matalino, makabayan na ombudsman, mapapabilis ang evaluation ng mga dokumento, then maipapile ka agad ang kaso dyan sa Sandigang Bayan. O maging sa DOJ, dapat mag-create din ng isang team ng mga prosecutor sa DOJ, natututok dito lang sa kasong ito. Kasi alam niyo, sa dami po ng kasong hawak ng mga prosecutor, sa dami ng kasong hawak ng ombudsman, sa dami ng kasong hawak ng Sandigang Bayan, pag nagrambol-rambol yan, matagal, taon ang bibilangin. Lalamig at makakalimutan itong kasong ito, makakawala yung mga yan. Kaya ang aking idea, lahat special. Special team sa mga prosecutor ng DOJ. Special team din sa Office of the Ombudsman. Walang gagawin kung hindi ito lang. At doon sa Sandigang Bayan, mabilis ang trial. Yan po ang kailangan. Kasi kailangan bago matapos ang term ni Pangulong Marcos sa 2028, may makukulong. Pag walang nakulong, wala yan. Pag napalitan ng administrasyon, wala na ito. Wala nang makukulong. Wala na rin pong mababawing pera. Tandaan yung sinasabi ko. Kasi pag nagbago ang administrasyon, magsisipsipan, magbabalimbingan, mag-iiba ang direktiba, mag-iiba ang programa, makakalimutan ito. Yan ang mangyayari. Hindi po ako nagbibiro. Yan ang nakikita natin. Kaya ako bilang Pilipino, mamamahayag at tayo ay vlogger din po, ito yung ating sinasabi. Kayo ano inyong masasabi? Huwag po nating
i-discourage ang ating mamamayan. Lahat ng mamamayan may karapatan. Pagka pera ng bayan ang nawawala at ninanakaw ng kung sino-sino dyan. Huwag nating ilihis ang iso. Hindi ho politika ito. Ang sabi ng Pangulo, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kapartido. Mananagot ang lahat. O edi yan ang ating tulong. Gumawa kayo ng mas kapanipaniwala, mapapabilis na paglilitis, mapapabilis na paghahanap ng katarungan ng pera ng mamamayang Pilipino. O sige, paki-like and share po ninyo yung pong lahat ng aking topic dito sa aking mga channel. Paki-like and share po ninyo para makarating sa lahat ng Pilipino dito sa abroad at lahat ng, dahil sira-sira tayo At yung ating mga kabayan sa abroad, ating mga kabayan, iparating din nyo sa international community na tayo naman ay may ginagawa, hindi tayo nagpapabayan. Hindi kinukonsinti ng gobyerno at ng mga Pilipino ang korupsyon dito. Kasi tayo pinagtatawanan, nababahala na, baka hindi na tayo pautangin, baka hindi na tayo tulungan ng mga ibang malalaking bansa sa nangyayari. Kita nyo, di ba binalita ko isang araw? Tumanggi na yung South Korea, tayo pautangin ng 29 or 28.7 billion ata yun. Dahil baka daw sa korupsyon lang mapunta, di ba? Baka gayahin ito ng malalaking mga bangko, magugutom tayo. Hindi pa kaya natin. Sa laki ng gastos, kulang ang income, kung di tayo makakapangutang, ano mangyayari? Maliban lang kung mabawi, pero matagal pa yun. Kung mababawi ng gobyerno ang bilyong-bilyong ninakaw ng mga korap sa gobyerno at pribadong sektor, baka tayo makabawi. Pero habang hindi pa nababawi yan, mahalagang iparating natin sa buong mundo na tayo ay gumagalaw. Hindi natin kinukonsente at hindi natin pinababayaan ang kalokohang ginagawa ng iilang sektor. Yun po yun. Okay? Meron kasing mga nagko-comment na dinadala sa politika Laging sinisisi ang gobyerno. Aba hindi po. Ang gobyerno, kung may pagkakamali, papanagutin. Pero ang gobyerno ay dapat pa rin tulungan. Pag ikaw ay Pilipino at hindi ka tumutulong sa gobyerno, anong klaseng Pilipino ka? Baka kaliwa ka, o baka makasarili ka, o baka tao ka ng China. Hindi pwede. Kailangan tulungan natin. Hindi kaya ng gobyerno mag-isa ang labang ito. Kung walang suporta ang taong bayan, walang mangyayari. Kaya naman ako, voluntary lagi ako tayong gumagalaw, nagbibigay tayo ng idea, ng suggestion, ng mga opinion para pamulutan po ng aral ng ating mga Pilipino at mati na rin ng Malacanang. Kasi nakakarating sa Malacanang yung ating mga topic at mga comments nyo. Huwag natin kalimutan, vlogger din si Pangulo Marcos. Kaya alam niya kung anong comment ng mga tao. At yung sumbong sa Pangulo, yan ang pinakamagandang nangyari. Marami nagsusumbong. Okay? Kaya nga ako, kahit na yung mismong trabaho ko, sinakripisyo ko dahil sinumbong ko yung kalokohan dyan sa PCO at Channel 4. Sinakripisyo ko yung hanap buhay ko dahil gusto kong makatulong sa gobyerno. Hindi natin pwedeng pagtakpan. Kung kumikita ka, kung may sweldo ka, pagtatakpan mo yung kalokohan nila, naku, hindi po tayo ganon. Isasakripisyo ko ang aking hanap buhay para lang lumabas ang totoo. Kaso pinagtakpan nila. Hindi pa tapos. Marami pa rin problema dyan sa PCO at Channel 4. Akala nyo tapos na? Hindi po. Wala naman silang ginawa. Nambola lang Alam daw yung iso, pero yung perang ginastos, yung perang nakalaan, ngayon at nakaraang taon, nasa nga? Ang pinag-uusapan susunod na taon. Di ba? Palusot na kalokohan yan.